Magandang araw sa inyo lahat. Si Brother Joe ito ng dating karaoke, pananampalataya at katotohanan. Yung dati kong pamagat na pag natapos na ako sa mga season na ganun ay iba naman ng pinahatid ko. Kayo ay nakikinig o napapanood ninyo yung aking small YouTube program na non-monetized. Ito ay The Spirit's Touch Revival because we know na we're in the last days. Yung mga nagaganap na nangyayari ay sinasabi nga ng iba na ito'y kakaiba na. Lagi ninyong tatandaan ang sinabi ng salita ng Panginoon. Hindi na mga geologists o scientists o mga evolutionists. Yung naganap na lindol at hindi lang yung mga gera sa Middle East. Sa Pilipinas na lang, yung lindol na tumama sa Mindanao, especially doon sa Sarangani, ay dito makikita natin dito. Kasi sabi ng mga evolutionists na ang paniniwala kasi ng maraming mga tao, mga scientists, geologists, yung North and South America o yung Africa ay dating magkaduktong, isang landmass lang na tinatawag nilang Pangea o meron pang lumang tawag ron, na millions years ago ay doon lang nahati yun. So matagal na panahon. Pero hindi. Sa Biblia, sa Book of Revelation, nakita ni Apostle John sa Book of Revelation kasi dinala siya ng Diyos doon sa future. Tandaan nyo, dinala siya. Hindi isang panaginip yung sa kanya, kundi, di ba sabi sa kanya doon sa Book of Revelation, na come up here at dinala siya ng Espiritu Santo ng Diyos doon sa langit. Sabi kasi ng Diyos na ipakikita ko sa iyo ang mangyayari sa hinaharap. So dinala siya. It's more than time travel ang nangyari kay Apostle John na yung sumulat ng Book of Revelation. So, nangyari doon sa halimbawa sa Hangani, in just 2 minutes lang yan, less than 2 minutes, or let's say, may mga aftershock pa. Ano ang nangyari sa isang island doon? Sa isang seashore, yung dating lubog sa dagat, nagkalupa, umangat. Yung mga corals, nakita nila, malaki ang idinagdag ng lupa. So, umangat. One-time earthquake lang yun. Once na sinabi ng Diyos na yayanigin ko ang mundo ng isa pang ulit, ibig sabihin ay mababago ang face of the earth. At ang mga scientifico rin, maging dito sa Amerika, yung tinatawag na San Andreas Fault, pagka nag-trigger yung earthquake na dito, kasi ay nasa Ring of Fire din ang California. Pag nag-trigger ay tapos sa LA, tapos sa San Francisco, aandar yung malaking tipak na lupa ng Southern California papunta doon sa Northern California o papunta doon sa San Francisco. Yung mga fault lines doon. Hindi millions of years ang process nun. It's either a minute, seconds. If God wanted na mangyari yon, it can happen. So makikita natin, eye-opener yun. Yung ibang islands lumulubog dahil sa lindol, not a matter of millions of years na process, kundi just a minute or seconds o after na ma-struck ng earthquakes. Just a reminder sa inyo na we are
living in the last days. At yung last days na ito ay merong tinatawag na phasing. Iba't ibang phases ng mga agony ng tao at mga dilubyo na dumarating. Nung sinabi ng Panginoon yon na ipangaral ninyo ang salita ng Panginoon, ipangaral ninyo ang gospel of salvation, that was the first phase ng mission ng mga mananampalataya. Pero while you preach the gospel, ang sabi, there will be mga tinatawag na persecution, wars, rumors of wars, at hindi lang yung mga earthquakes din, famines. While we preaching the gospel, yung mga nagaganap na yon, biblical proportion ay nandun. Even though we're preaching the gospel, we are just like passengers sa isang boat at yung boat nasa rough seas o talagang yumayanig because tayo ay mga servants ng Diyos and we know that God is the God of justice. He loves justice. At kapag merong injustice sa isang bansa o sa isang lugar, although ipinapangaral po natin ang salita ng Panginoon, subalit yung justice ay binabaloktot, kaya merong injustices, God will gonna do something about it. Either by nature, by man-made calamities, or by famines. It will happen. Because the Bible said so, it will happen. Meron na babasahin ko rito. Magbibigay lang ako ng small exhortation. Dito sa Tagalog Biblia, sa Mateo 13. Ang sabi rito sa talatang 53, magsisimula tayo sa 53 hanggang dito sa 58. Babasahin ko. Umalis si Jesus mula roon matapos niyang isalaysay ang mga talinghagang ito. Umuwi siya sa kanyang bayan. Ang kanyang sariling bayan ay Nazaret. Matapos mangaral ang ating Panginoon sa Kristo sa kalapit bayan ng Nazaret, yung Galilee, tapos yung pababa doon, Judea, umuwi siya sa kanyang bayan. Bumalik siya sa Nazaret at nagturo sa kanilang sinagoga. Yung mga sambahan ng mga Hudyo, sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong yan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Di ba saan kaya niya natutuhanan ang lahat ng iyan? At siya ay hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya roon gumawa ng maraming himala. Ang Panginoong Kristo ay tinanggap sa mga karatig bayan. Subalit nung bumalik siya sa Nazareth, and when he preached in their synagogues, ang sabi ng Biblia, nakilala siya ng mga tao. They recognized Jesus. Kaya ang sabi, nagtaka sa kanya yung mga nakarinig na mga taga-Nazaret. Kaya sabi nila, sa unang tanong nila sa bawat isa, yung mga tao na yun, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong yan?
Paano siya nakakagawa ng mga himala? Kaya makikita natin, ang ministry ng Panginoon sa Kristo ay to preach what is behind God's purpose and knowledge. Second, the power of God to bring miracles. Meron ako dating nakausap, nung nasa Pilipinas pa noon, when I was preaching the gospel, nagrenta kami ng, yung second floor yun. Tapos sa third floor, pinaka-third floor, merong church pala ron, hindi ko alam. Nagsisimula sila ron. Sa ibaba namin ay yung isang drugstore na nagre-renta. Building yun dun sa Alabang. Sa Alabang na Muntinlupa, Alabang. Tapos second floor, narentahan namin. Doon kami nagpe-praise and worship. Ilang mga katao lang. Ako na rin yung nagigitara, instrumentalist. Ako na rin yung preacher. Lahat kami ron. Nag-i-start ako mag-ministry nun. Tapos sa third floor, yung established na ng mga church, hindi namin alam na meron. So, ang ginagawa namin ay, hindi ko alam kung ano doctrine nila. Hinihintay namin muna sila matapos bago kami mag-preach o magsasalita ako. Nalaman nila, hindi na nga kami nangaabala sa kanila. Gusto namin kasi independently ay mangaral kami at hindi namin alam na mayroon palang church doon. Pumunta yung pinaka-pastora nila, babae. Meron pa isang pastor, tapos yung isang pastora nila. Kinausap ako. Sabi niya, hindi mo ba alam, kaya sabi sa akin, hindi mo ba alam na meron ng church doon sa taas? Sabi ko, I'm sorry po, hindi ko alam. Yung babae medyo matanda sa akin. Medyo matanda sa akin yun. Ako, ano pa lang ako, parang katatapos ko lang sa pagti-teenager na. Tapos, pero yung aking momentum sa buhay ay yung maturity ng iniisip ko. Matured ako kaysa sa mga ka-age ko. So, magalang ako nakipag-usap at nagpaliwanag. Hindi ko kasi alam na meron palang church doon. Nakikinig pala sila. Minsan, hindi sila umaalis kaagad. Tapos pag ako na nagpipreach, they were listening. Siguro, inaano nila, anong doctrine meron ako? Anong doctrine yung, my doctrine is the doctrine of our Lord Jesus Christ and of heaven. That's my doctrine. Sabi sa akin, na ang pangangaral ay hindi lamang head knowledge. Hindi ko alam pinagsasabi niya. Head knowledge. I learned it from the series of Bible school na kapag ginanong ka ng tao, ang tendency nun ay siya ay naiinggit sa'yo because the knowledge and information that you have in your own self doon sa pagpipreach mo. They don't have knowledge as far as I know. Nagpipreach sila o nangangaral ang mga ibang tao, yung ibang Christian, out of their emotion. I don't preach the gospel of Christ out of my emotion. I will preach the gospel of Christ according to the Word of God and to the gift of the Holy Spirit. Sinabayan akong ganun na head knowledge. Ibig sabihin, she's listening to my preaching. And she doesn't have any information or knowledge about what I'm saying. Yung nagpipreach ako, ginawa niya pambato sa akin yun. So, ginawa niya sa akin yun. So, hindi na ako kumibo. I respect people. I don't argue. Ayun ako. Tapos, sila na yung umalis doon sa building. Sila na yung umalis. Sa akin that's fine. As long na hindi mo pwedeng hindi niya pwedeng sabihin sa akin, mag-join ka na lang sa amin. No, I'm not. I am not part of your ministry kung Christian ministry yan. And our ministry is different from yours. We just started it as
mission from God, not to gain money. Hindi making money preaching or religion. I'm not like that. So makikita nyo, bakit kailangan natin ng head knowledge about Christ? Sinabi na ng Biblia, grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang salvation is not according to your emotion. It's according to your decision to follow Christ. It's head knowledge. You decided to follow Jesus using your head, your mind, and your decision. It's head knowledge. You found out that Jesus Christ, He is God in the flesh. That's head knowledge. And the last ministry of God Almighty through the power of the Holy Spirit ay head knowledge. At ang sabi ng Biblia, yung knowledge natin ay hindi knowledge ng sanlibutan o worldly knowledge. Kaya kayong mga napapadaan sa akin dito, maaaring sinasabi ninyo na, head knowledge lang yan. Head knowledge for what? It is because you don't know what about the Bible, behind the Bible, the words and understanding of the Bible, and then you accuse me of I have only had knowledge. I know my Savior and Lord Jesus Christ. Maybe your Savior is not the Savior na nasa Bible. My Savior has the Father, and the Father has Jesus Christ, the only begotten Son. And the Holy Spirit, He is the one who sent Jesus Christ para mag-ministry sa mga tao. Kaya sabi rito na daanan muna natin. Sabi rito sa Biblia rito, sa 2 Peter chapter 3 verse 18 sa Tagalog, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob. Grow in the grace of God. Magpatuloy kayong lumago. Ito yung sinasabi ko kanina in English, ngayon tinagalog natin. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob. Grace. Sa biyaya. At pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo sa kanyang kalulwatian. Ngayon magpakailanman. Amen. Dalawa lamang po ang tungkulin natin upang tayo ay makaharap sa harapan ng Diyos sa darating na mga panahon na yon. Grow in the grace of God. Kung ano yung mga biyaya ng Diyos sa atin. Yung kagandahang loob ng Diyos sa atin through our Lord Jesus Christ. At ikalawa, grow in the knowledge of Christ. Head knowledge. Yung mga may head knowledge about Christ, hindi sila kayang lokohin ng anumang mga taong may dalang iba't ibang doctrines, false doctrines, because you have the knowledge of Christ. Tandaan ninyo, ang salvation coming from God Himself through our Lord Jesus Christ and sealed by the Holy Spirit ay with heavenly knowledge. Para hindi kayo matricks ni Satan na merong daladalang ibang false teaching and doctrines yung mga so-called humahawak ng Bible o yung preacher daw ng Bible. If you have the grace
and the knowledge of Christ, nobody and no one from this world will gonna snatch you out from the hand of Christ. That's what Jesus said. Walang makakaagaw sa aking mga kamay. Sa panahong ito, makikita ninyo ang sabi ng Panginoon. Ang sabi niya sa Juan 28, John 10:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ito yung mga mananampalatayang katulad natin. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni numan. That's what Jesus said. If you believe using your head, using your entire mind to follow Christ, to accept Him, that said knowledge, you decided to follow Jesus. And then you walk on the grace of God, the love of God. Hindi sila mapapahamak, ang sabi ni Jesus. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni numan. Yun ang tinatawag na sikreto how to walk on this earth with strong faith sa Panginoon. Grow in the grace of God. Habag ng Diyos, awa ng Diyos. Lumago kayo ron. Second, grow in the knowledge of Christ our Savior. So sa mga napapadaan, knowledge from God ay isang indication that God established knowledge in the entire universe. Yung sinasabing head knowledge lang ng ibang mga tao, subalit hindi naman talaga nila sinusunod ng Panginoon. That's not head knowledge. Ang tawag ron ay false teaching. If I said in my YouTube content that this is what happened, it is because it is in the Bible. At si Brother Joe ay hindi nag-cherry picking sa Bible. Whatever the Bible says. Dahil ang Bible, there is no contradiction. Itong mga sumulat ng bawat kasaysayan sa Biblyang ito, ay magkakalayo sila ng edad, magkakalayo ng panahon. Thousands of years ang pagitan. Hundreds of years ang pagitan. Magkakalayo, hindi magkakakilala. But they wrote the Bible. They wrote every pages of the Bible. United sila sa purpose and unity at ng Espiritu Santo. That's why we have the Bible. Because the Bible is the Word of God, inspired by God. Yung mga prophets, yung mga sumulat na iba't ibang tao, may prophets, merong shepherd, merong mga pangkaraniwan tao lang. So makikita natin dito, ang Diyos ay hindi namimili ng tao. Ang mission ko at purpose ko sa buhay ay ipahayag ang salita ng Panginoon. Not to collect money, not to have anything out of it from the Bible. Di ba disgrace yun? Natanggap mo na ang gantimpala mo kapag ikaw ay tumatanggap ka
ng mga pera pananalapi dahil sa sinasabi mong salita ng Panginoon. That's not promise. That's not blessing from God. It is because the preacher na gustong-gusto magkapera, lalo na sa YouTube, kumikita, ay pagninegosyo ng gospel yun. Tandaan ninyo. Hindi nila ginagawa yun dahil mahal nila ang Diyos o dahil gusto nilang maglingkod sa Diyos, kundi dahil they found out the source of income. And I'm not like that. Kita ninyo yung group of, yung mga, kung tawagin sa social media group, fan group ko, is only like 336 to be exact. Dahil Dahil hindi ako nagpo-propagate ng gospel to earn money. At makikita ninyo na whatever I wear dito sa pagpipreach ay it doesn't matter to me anymore. As long hindi ako nakahubad o walang t-shirt. So makikita natin dito na even Isaiah chapter 4, 41 verse 10, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Promise ng Diyos kay Isaiah. Kilala niyo ba si Isaiah? Tsuhi niya yung king. Pinsang buo niya yung magiging king doon. Kasi yung tatay niya, kapatid ng king sa Israel noon. Lavish siyang pamumuhay nila. Nung teenager siya, nakita niya, ngayon na-realize niya, God called him, si Isaiah. Umalis na siya doon nakatira siya sa bahay ng hari. And God separated him. Nakita niya ang glory ng Diyos. Kaya sabi niya, mamamatay ako sa glory ng Diyos because I am a sinner. I have a filthy mouth. Kasi bata pa siya. At lumapit yung anghel ng Diyos, di ba? Kumuha ng baga, itinapat sa bibig niya. Yan, ang katibayan na ikaw ay nilinisan ng Panginoon. At nangaral na si Isaiah. Kaya nga yung binuksan ng Panginoong scroll, yung unang bukas niya, di ba? Ang Diyos, sabi, ako ay sinugo ng Diyos, yung mga ganon, di ba? Makikita nyo. Book of Isaiah ang ginamit. Why Isaiah? Dahil mukha ang nakipag-usap ang Diyos kay Isaiah ba? Hindi, dahil si Isaiah, dala-dala niya ang message about the coming Christ, the coming King. Yung batang sanggol, yung sanggol na bata na inipanganganak sa Bethlehem. Si Isaiah ang nangaral nun. Sa kanya ibinigay ng Diyos ang prophecy na yon. Kaya mga kapatid, makikita natin dito. Kaya sinabi ng Diyos din sa Isaiah 43 verse 13, ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. Walang makakataka sa aking kapangyarihan at walang makakahadlang sa aking ginagawa. The absolute message ng Diyos ay, sabi niya, ako ang Diyos, mananatili akong Diyos magpakailanman. Kaya sabi ng iba, kung si Jesus Christ ay Diyos, yung Diyos dito sa Isaiah ay Diyos, hindi na kinakailangan ng Diyos na maging tao. Kasi hindi nga siya magbabago magpakailanman. Mananatili akong Diyos magpakailanman, God said. Anong nangyari sa Panginoon sa Kristo? Hindi pa siya Diyos? Di bang sabi ng Biblia, hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos, yung kanyang glorious God, hinubad niya. Nasa kalangitan, of course, at nagkatawang tao, nagpakumbaba. Upang ang Diyos ay makasama ng mga tao, ay kinakailangan na siya ay hindi invisible, hindi namamatay.
Kinakailangan makasama ng Diyos ang mga tao o ng mga tao ang Diyos na nakakausap nila ng mukaan na hindi nalulusaw ang kanilang mga pagmumuka o yung pagiging tao. Ang tawag ron ay sentido común, common sense, head knowledge. Si Jesus Christ, hinubad ang katangian ng pagka-Diyos. Katangian. Pag sinabing hinubad ang katangian ng pagka-Diyos, siya ang may-ari ng kanyang pagka-Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Naging visible sa tao. Nasa na ngayon pagka-Diyos ng Panginoong Kristo? Ang sabi ng Biblia, iniwan sa kalangitan. At kapag napasuko na ng Panginoong Kristo ang lahat ng mga bagay sa kanyang paanan sa pamamagitan ng Diyos Ama, ang Panginoong Kristo ay papailalim sa Ama. Hindi para sumuko si Jesus Christ sa Ama dahil mas mataas ang Ama, hindi. Papailalim dahil yung katangian ng pagka-Diyos ng Panginoong Kristo ay the same sa katangian ng pagka-Diyos ng Diyos Ama at ang Espiritu Santo. Tatlong persona na iisang Diyos. Sa kabuuan, isa lang ang Diyos. Kaya makikita ninyo, doon sa kalangitan, sa Book of Revelation, there is only one na throne o trono. At sa ang Panginoon Kristo nakaupo sa kanan ng Ama. Nakaupo sa kanan ng Ama. Anong ibig sabihin nito? Nasa gitna ang Panginoon Kristo. At ang Espiritu Santo nasa kanan naman ng Panginoon. Makikita natin na ang Diyos, nakita ni Apostle John, ay naging isang liwanag na nandun sa trono. Na-identify niya, sino kaya rito yung si Hesus Kristo? Sino kaya ang Espiritu Santo? Sino kaya ang Ama? Hindi. Wala na. Isang liwanag. Yung liwanag mismo ng Diyos. Ayun ang tatanglaw sa atin, hindi na ang liwanag ng araw o buwan. So mga kapatid, ang message na marinig natin at marinig nyo pa sa akin sa mga darating na panahon is also to encourage you. Stay in the truth of God. Stay in Christ. Stay with Christ. And ask the Holy Spirit to give you guidance. Because we are in the last days. We're in the last days. Yung mga tinatawag na mga nakikita ninyo sa mundong ito, kahit yung artificial intelligence, AI. You know, Satan will gonna use AI in the future to deceive people. Tandaan nyo yan. Any technologies that bear the same image of the dragon. Saan nanggaling yung AI? Saan maraming may AI ngayon? China. Kahit yung mga microchips nila that can deceive people, that can wage war on other people. Ay, nandiyan na. Makikita ninyo yung intense heat doon sa Europe. Yung tinatawag na heat wave. Laging dinadaanan sila, di ba? Makikita nyo sa Bible, sa Book of Revelation, sa huling araw, di ba? Masasaktan na matinding init ang mga tao. Heat wave. At sabi rin ni Apostle Peter na ang sanlibutan ay matutupok ng mainit na elemento ng araw. Not only heat wave,
Pero yung araw mismo ay mag-explode, bloated, at lahat ng madaanan ng araw na sumabog na o namamatay na star na yon ay matutupok niya yung mga nasa tabing daanan niya. Yun ang end up ng earth na nakita ni Apostle Peter na sinasabi naman ng mga scientists na mangyayari yun. Sabi nila nga lang, mga 13 million years pa o 13 na kung ilang million years o billion years. But the Bible says, God said, yung sinasabing million years ng mga tao, it can happen in just a matter of split seconds. Hindi million years. Because God said so. That's why, panghawakan nyo yung sinabi ng Panginoon. Yung mga salita niya. Ay hindi yan babalik na walang kabuluhan, tandaan ninyo. Ginagawa niya yung purpose. Tingnan natin yun, tingnan ninyo. Yung purpose ng Diyos, mananaig. Isaiah 55 verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang nagsasalita rito ay ang Diyos, si Yahweh. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Yung salita ng Panginoon, sa ayot sa gusto ng maraming tao, yung mga salita ng Panginoon dito, ay hindi babalik sa Kanya na walang katuturan. Ibig sabihin, yung nasayang, hindi. Sapagkat ang salita ng Diyos ay tutuparin ito ang lahat ng balak at layunin ng Diyos sa tao at sa Kanyang mga nilikha. We need Jesus. We need our Lord. Dahil siya lamang tagapagligtas. Diyos na nagkatawang tao. Diyos na nag-assume ng human flesh. Subalit siya ay walang kasalanan. Siya ay banal. At siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. You have to follow Christ. Sa social media, meron tinatawag na macro-flirting and micro-flirting. Marami nasisira ang buhay, lalo na sa mga Facebook, yung mga ganyan, TikTok. Kasi kapag hindi nyo alam, ano ang halimbawa micro-flirting? Yung mga nagpa-follow sa mga social media, nilalikes yung mga picture ng mga halimbawa, maskuladong lalaki na, alam naman natin, pinipiltered lang yun, di ba? Maraming apps naman na ganun. Kahit gumano lang ako, pag nilagay ko sa filtering app, magkakamuscle na yan, di ba? Gagandang lalaki ang muka. O yung magdadagdag ng nose lip, yung mga ganyan, di ba? Merong mga taong ganyan na pina-follow nila, tinotroll nila. That's micro-flirting. Halimbawa sa social media, yung singing app. Meron akong singing app. Lahat, ang mostly na song nang nilagay ko ron sa, kung merong, mawala na akong ismule isa, ko na yun. Yung deleted ko na kasi I don't wanna pay anymore monthly dues doon. Naglagay ako ng maraming ganda. Christian song, praise and worship, Christian song. Yung iba ron, mga karaoke ko, yung iba doon, mga binili ko pa. Mostly yung mga songs na nilagay ko ron, 80% Christian songs.
At yung iba, mga love songs, yung mga ganyan. Mga 60s, 80s, yan. Mga Frank Sinatra, Elvis Presley. Nakakanta ng iba yun. Pero I didn't get any. Hindi naman ako kumikita ron. So, ginawa ko ay i-delete ko na to. Itong mga songs na to, sabi ko. Lahat, pati account ko. There's no use for me anymore. There's no purpose. I just sing Christian songs so that people might listen to the message of the song. And I'm done with this. I said, I have to close the book of this journey doon sa Ismule Up na yun. Ayun lang, yun, kasi pag kumakanta, di ba? Nag-upload ako ng songs. Anyway, kahit doon sa Ismule, kapag ang isang tao, he or she follows yung isang singer, likes ng likes, nagbibigay ng puso. If you're a married man, married woman, o may karelasyon ka, may girlfriend ka o boyfriend ka, kapag ginagawa mo yun, you always follow the singer and give likes or gifts or sweet messages. For what? Para hindi siya maalis sa'yo, para yung friendship, yung that's micro-flirting. You're flirting. And you're destroying your relationship sa husband mo o sa wife mo o sa girlfriend mo o boyfriend mo. Yung mga sweet talks, tapos mini-message sa inbox, sa private inbox. Kayong mga nag-Ismule, you better stop it now. Because you're entering into the snare of the devil. Okay lang sana kung kumakanta kayo, pero you don't just ignore the joiners o yung mga nakikipag-duet sa inyo. You don't need to give them flowers o bibili kayo ng gifts na ano matawag ron? Yung virtual gifts na may halaga, may mga $9. You see, dollars yun na. You don't do that. Maaaring sabihin nyo, dito ko sumasaya eh. No, makikita nyo, you are entering the snares of Satan. Lalo na yung babae na kahit single, mapupunan ninyo na lagi siya dun sa paglalike sa kanta ng sintonado. They're not good singers. Mga sintonadong ewan. Yung iba. Ang sa kanila lang ay that's flirting. That's micro-flirting. Basahin nyo na lang sa Google niyo. Macro and micro flirting ay ginagamit ito sa mga SOCMED, social media. Meron lang kinanta yung isang tao o nag-comment lang. Nagko-comment sila sa una, parang jokes lang, parang lang. Pero ang tumatagal, nagiging na sila. Nagiging attached na sila. That's flirting, micro-flirting. And it will gonna hurt yourself, your family, and your loved ones. Kahit gusto nyo, kung ikaw ay single, yung mga single, kung kayo single, nakita niyo yung isang lalaking gusto ninyo, pero yung lalaking gusto ninyo ay nagpapalo sa ibang babae, red flags na yun. Huwag niyo isiksik ang sarili niyo. Kung nakakita ko naman isang babae, single, nagpapalo dun sa gusto ko siya, halimbawa, gusto ko siya sa pagkanta niya, lahat, makilala, ganon. Although, hindi dapat talaga doon kukuha ng makikilala, dapat from the Lord. It is better if your churchmate o ka-fellowship mo sa isang ministry. Pero kung ikaw ay Christian, nakita mo yon, yung babae rin Christian, alam ba, gumagamit ng social media tulad ng singing app, kumakanta naman ng mga Christian song. Pero ang ginagawa niya, nagpapalo siya ng ibang lalaki na mostly lalaki. It's a red flag. It's a red flag. You better stop it now or get out of the system. Kung gusto niya ron, let her stay there or let him stay there. Dahil God has a purpose and plans for you na much better than for you to have a
ma-heartbroken ka, ma-broken-hearted ka ng isang taong ganon. O sino man, di ba? So, social media is just like poison. You don't know when it gonna put you down o magkakaroon ng epekto sa'yo. Only if you follow o nagtotroll ka na sa iba o nagiging possessive ka na, kahit mga picture niya nila-likes mo, nagko-comment ka, nagiging masaya ka kapag nakikita mo isang tao, kahit yung pagpo-post niya ay fakes. Kaya maraming nalalove scam dyan sa social media, sa Facebook. Fake yung photo, akala mo tunay. Nai-inlove na sa photo, kinakausap na, kamusta ka na? Kumain ka na ba? Pagkausap photo, yung pala, scammer pala yon, na hindi pala siya yung may-ari ng picture. What I'm trying to say is, stay with the Lord at keep on holding on sa promise ng Panginoon. Muli si Brother Joe ito. Dati pong karaoke, pananampalataya at katotohanan. Ngayon po, ang entire title ko dito sa season na ito ay The Spirit's Touch Revival. I hope and I pray na kayo po, tayo pong lahat ay makatanggap sa Diyos ng one more time, for the last time, na revival coming from the Lord bago siya muling pumarito. God bless inyo lahat, and to God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen and amen.